Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang reaction video dito kay Rob Drip, China bullying ng West Philippine Sea. Nauwi sa gera, Escoda Shoal, hindi bagong plus point ng Philippine Navy. At naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na nagbubuyo lang ang China, kaya patuloy ang ginagawa nitong regasyon sa paghaharas sa barko ng Pilipinas ng West Philippine Sea. Hindi nila aniyan maituring ng bagong flashpoint sa tensyon na Escoda Shoal sa kabila ng pinakabagong insidente ng banggaan ng barko ng Coast Guard. At panoorin po natin ang video. Let's go guys. Alright, let's get it on. Almost all of the actions of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, or the Maritime Militia will be below the threshold of conflict. It will not reach the point that they will initiate escalation to the point of conflict. Taktika lang ng China ang paninindak at panghaharang sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito ang nakikita ng Armed Forces of the Philippines sa mga agresibong aksyon ng Beijing sa mga pinag-aagawang bahura. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, may dynamics ang aksyon ng Chinese forces, ngunit hindi ito inaasahang magre-resulta sa full-blown conflict o giyera. Kabilang anya sa dynamics ng China sa West Philippine Sea ang paggamit ng flares ng fighter jet nito sa isang eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa bahagi ng Bajo de Masinloc noong isang linggo. Nasundan pa ito ng pagbangga ng Chinese vessel sa Sabina o Escoda Shoal noong August 19, kung saan napinsala ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Hindi lamang ito ang ginagawa ng China para ipilit ang kanilang pag-angkin sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, tiniyak ng sandataang lakas na hindi sila magpapabuyo o hindi sila aatras sa anumang hamon ng China. We will not let down or back down from performing our mandate of showing the flag, of supplying the troops, of taking the men. We will ensure all our actions are within the rules of engagement and international law. We will not escalate the situation. They should de-escalate the situation. Samantala, sa kabila naman ng nangyaring banggaan ng mga barko ng Pilipinas sa China, hindi nakikita ng Philippine Navy ang Escoda Shoal bilang bagong flashpoint ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa Ayungin Shoal madalas magkagirian ng Pilipinas sa China, ngunit nabawasan ito dahil sa provisional deal ng dalawang bansa ukol sa resupply missions. No, Sabina or Escoda Shoal is not a new flashpoint. The presence of the CCG, the LND, Maritime Militia, and the PLA Navy is illegal. Their actions are coercive and aggressive. Their messages are deceptive. This is the cause of all the dynamics in the West Philippine Sea. Samantala, iniulat ng AFP ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ngayong linggo. Mula sa 92 noong August 6 to 12, bigla itong tumaas sa 129 mula August 13 hanggang 19. Ngunit ayon sa Philippine Navy, nasa acceptable limit pa ang bilang na ito dahil mas marami pa ang namonitor nila sa mga nakalipas na buwan na umabot ng 156. Ryan Lacanlale. Alright guys, ayan, panoorin po natin. Alright, let's get it on. The creation of the National Maritime Council also saw the addition of new members, and there were three members added to the council. One of these three is the Solicitor General. So that actually signifies the intent of the government to consider perhaps a filing of a case. Posibleng ikonsidera ng pamahalaang Pilipinas ang paghahain ng kaso laban sa China kasunod ng panibagong collision incident sa Escoda Shoal.
Ayon kay Presidential Assistant for Maritime Concerns Andres Centino, ang pagkakasama ng Solicitor General bilang miyembro ng National Maritime Council o NMC ay indikasyon na maaaring maghanda ng isang kaso ang bansa laban sa patuloy na panghaharas ng Beijing sa West Philippine Sea. Sinabi ni Secretary Centino na posibleng iakyat ang kaso sa United Nations o UN. Well, I would suppose that there are United Nations bodies. Ayon kay NMC spokesperson Alexander Lopez, higit pa sa pangkaraniwan diplomatic protest ang tinitingnan nilang aksyon laban sa Beijing. We are looking at that, especially at the part of the Coast Guard kasi they know more. Ipauubayan na lamang ng NMC sa Department of Foreign Affairs ang pagsagot sa issue ng posibleng pagsasampa ng kaso laban sa Beijing. Sa kabila nito, ayon sa NMC, mananatili ang polisiya ng administrasyon na resolbahin ang issue sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. If you are referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Alright guys, ayan, napakinggan at napanood po natin. Pinag-aaralan na ng mga Pilipinas ang iba pang hakbang gaya ng paghain ng kaso sa United Nations kontra China sa gitna ng umiintig na harassment sa West Philippine Sea. Samantala, tiniyak naman ng National Maritime Council na mananatili ang pulisiya ng administrasyon ng resolbahin ng usapin ng mapangayapang paraan. Ayan ang sabi ng Pilipinas. Alright, thank you so much sa panonood at kinig. And don't forget to subscribe the channel, Rob Trip. Alright, thank you so much and peace out.